chapter 12, verse 7, kung minsan, inaalaw ng Lord na tayo ay dumaan ng pagsubok, kung minsan, inaalaw ng Panginoon na tayo subukin to discipline us and to educate us. Dalawang bagay po yan. Discipline and education. Dinidisipline tayo pwedeng dahil sa matigas ang ulo natin, pwedeng dahil sa nagpapasaway tayo, o kung minsan ay ayaw nating makinig sa Panginoon, kung minsan ayaw nating sumunod sa Kanya, like Jonah. Remember si Jonah? Because of disobedience, anong nangyari sa kanya? Naranasan niya matulog sa ilalim ng dagat ng 3 araw at 3 gabi, doon pa sa ilalim ng sa malaking isda. No? At doon, dinisiplin siya ng Panginoon. And at the same time, in-educate din ng Panginoon si Jonah na itinuro ng Panginoon kay Jonah na hindi tama yung kanyang iniisip para sa mga taga-Ninive. Kasi ang gusto ni Jonah i-curse yung taga-Ninive. Gusto niya mamatay na yung mga taga-Ninive kasi masyado silang bad. Pero sabi ng Panginoon, I am a merciful God. Kinahabagan ko at kinaawaan ko ang mga nagpapalikod sa akin. So, dinisiplin ng Panginoon si Jonah. At the same time, siya po ay in-educate ng Panginoon. So, ganun din tayo mga kapatid. Alam niyo, madaling matanggal yung trials kapag agad-agad nagpadisiplina tayo sa Panginoon. Pero kung minsan, tumatagal yung trials kapag nagmamatigas tayo sa Panginoon. Tignan ninyo yung nangyari sa Egyptian. Bakit umabot ng 10 yung salot na na-experience nila? Bakit humaba yung trial sa bansa nila? Dahil sa katigasan ng puso ng Pero. Hindi siya nakinig sa Panginoon. So, the third reason or purpose kung bakit inaalaw ng Lord yung trials and temptation or testing to discipline and educate us. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Or, to humble us. To humble us. Para turuan tayo maging mapagpakumbaba. Kung minsan kasi, hindi natin namamalayan, nagiging mayabang tayo. Kung minsan, nagiging mapagmataas tayo. By the way, meron din namang dahilan kung bakit inalaw ng Lord yung trial kay Job. Hindi lang para makita yung genuineness ng kanyang faith, hindi lang para i-strengthen yung faith ni Job. If you read Job, yung last chapter niya, no, makikita ho ninyo doon, nagpakumbaba si Job. So, meaning, meron din pride sa kanya. Yung pride na yun na hindi nakikita ni Job, yun ang inilabas ng Panginoon through trials. So, dahil sa trials na experience ni Job, na-realize niya, meron din pala siyang pagkakamali. Meron din pala siyang pride. So, yung huling chapter ng Job, makita mo natin si Job, nagpakumbaba siya sa harap ng Panginoon. Kung minsan, hindi tayo aware, lalo na pagka ginagawa natin yung ministry natin, masyado tayong prayerful, no? At feel natin very close tayo to the Lord. Sometimes, yung righteousness natin, yun ang nagkukos ng pride. Kaya, kung minsan inaalaw ng Lord yung trial sa buhay natin para tayo ay maging mapagpakumbaba. And number 5, the purpose of trials and testing to purify us. 1 Peter chapter 1, verse 7. Tayo'y nililinis ng Panginoon para linisin tayo at dalisain ng Panginoon. Number 6, to qualify us to help others. 2 Corinthians chapter 1, verse 3-7. No? Inaalaw ng Lord na tayo ay dumanas ng mga pagsubok sa buhay natin upang tayo ay maging karapat-dapat din na tumulong sa iba. Alam niyo mga kapatid, yung mga trials na na-experience natin, yung mga pinagdaanan natin sa buhay, pansinin ninyo, kung ano yung pagsubok na pinagdaanan mo someday, or one time, yung pagsubok na pinagdaanan mo, yan din ang magiging instrumento mo para makatulong sa iba. Meron tayong kapatid na dumaan sa isang pagsubok.
At nung magkaroon ng same trial yung isang kapatid sa Panginoon, itong kapatid na ito na dumaan sa ganung pagsubok, siya ang ginagamit ngayon ng Panginoon para magbigay ng comfort doon sa kapatid na yun na dumaranas ng the same trial and experience nitong kapatid na ito. See, kung paano yung trials, kung bakit inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, even yung sa problem, yung sa marital problem, no? Kung minsan sa problema ng mag-asawa, kung minsan until day, you ma-realize kung bakit mo nararanasan to. Then after mo mapagtagumpayan yan, pagdating ng araw, pag na-encounter ka ng couple with the same problem, you know kung paano ika-counsel sila. You know kung paano mo sila miministeran kasi na-experience mo yung ganung experience. So yung mga failures natin, yung mga trials natin sa buhay, mga kapatid, remember this. Yan ay magiging kasangkapan ng Diyos para maggamit tayo upang tayo ay makapag-minister sa iba. And number 7, itong pinakamaganda sa lahat. Inaalaw ng Lord yung trial sa buhay natin, yung testing sa buhay natin to prove to us the sufficiency of His grace. Kahit anong bigat, kahit anong lalim, kahit anong hirap ng pagsubok na pinagdaraanan natin, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang biyaya ko'y sapat sa lahat ng inyong pangangailangan. At meron pa, sabi ng Panginoon, kung yung kaisa-isa niyang anak na si Kristo ay may pagkaloob sa atin, bakit hindi niya may pagkakaloob yung mga bagay na kailangan natin kasama ng kanyang anak? Ibig sabihin, kung si Kristo na pinakamamahal ng Diyos, yung pinaka-importante sa lahat ng Diyos, kung mismo ang Diyos na ibigay niya yung buhay niya para sa atin, ano pa yung hindi kayang ibigay ng Diyos? Do you think meron pang mas mahalaga kaysa kay Kristo? Na sinasabi sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and then in John chapter 1 pa rin, sinasabi doon na lahat ng bagay ay nalikha dahil kay Kristo. Na kung wala si Kristo, wala tayo. Now, think about this. Meron pa bang hihigit kaysa kay Kristo? Isipin mo ninyo. Meron pa bang mas importante kaysa kay Kristo? Wala na. Kung yung pinaka-importante na yun ay pagkaloob ng Diyos sa atin, how much more yung mga maliliit na bagay? How much more itong mga trials and testing na ito na pinagdaraan natin na hindi may pagkaloob ng Diyos yung biyaya niya sa atin. Truly, yung kanyang grace ay sufficient, mga kapatid, sa pangangailangan natin. Sabi nga po ni Haruki Murakami, Japanese, sabi niya, and once the storm is over, you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even sure whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. That's what these storms all about. Amen? So kung ano man yung mga storms, trials, and testing na pinagdaraanan natin, mga kapatid, that is the reality. Hindi ko natin yan matatakasan. Pero ang Diyos nagbigay ng maraming pangako kung paano natin ito mapagtatagumpayan. At ibinigay din sa atin ng Panginoon yung mga dahilan bakit inaalaw niya ito. Kaya kung may mga trials, kung may mga storms, mayroong mga testing sa buhay natin, tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So, mamaya magpe-pray po tayo. Ihandog po natin muna yung ating mga offerings sa Panginoon.